Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world, pati na rin po sa ating mga kapatid sa iba't ibang relihiyon. Kamusta po kayong lahat? Insyaallah po, nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video is all about the word itim. Alam ko, lahat kayo napanood nyo na yung itim na advertisement. Yun yung advertisement na ginawa ni BP Sara at saka ni Senator Amy Marcos. Alam ko madami ang hindi natuwa. Alam ko madami ang nagulat. May iba na siyahan. At madami ang napataas ang kilay. So bakit nga ba ginawa ni BP Sara yun? Pare-pareho nating hindi alam. Pero isa lang ang masisigurado ko. Kung ano man yun, ibig lang sabihin, may matibay na dahilan at mabigat na dahilan ang ating BP Sara kung bakit siya pumayag sa ganon. Unang-una, Senator Amy Marcos is one of the foundation na ng Senate ngayon. Isa siya sa mga haligi na po pwedeng magtumutol, okay? Magpatigil nitong impeachment kay BP Sara. Okay, ano nga ba ang impeachment? Pagka kasi natuloy ang impeachment kay BP Sara, ibig lang sabihin, hindi siya po pwedeng humabol as presidente on 2028. So, kailangan niya ng mga tao na aalyado sa kanya. Okay, mga kaalyansa niya. Isa na dyan, si Senator Amy Marcos. Madami ang hindi may gusto sa salitang Marcos dahil ang nasa isip nga nating lahat, budol. Okay. Pero hindi naman talaga Marcos lang ang bubudol. Ano ba kayo? Diba? Guys, okay, paliwanag ko. Ito, reaction video lang, huwag niyo ako i-judge dito Okay, si Senator Amy Marcos, wala siyang balak humabol na presidente, guys. Okay, bakit? Nung panahon ni Tatay Digong, isa siya sa mga sumuporta kay Tatay Digong. 'Di ba? Ngayon, nung pangalawang paghabol, imbes na siya, bakit nga ba si Bonget? 'Di ba? So, ibig lang sabihin nito, guys, madaming chance para kay Senator Amy Marcos ang humabol bilang presidente pero hindi niya ginawa. Okay na siya na nasa haligi siya ng gobyerno. Pero hindi niya gagawin na siya mismo ay tatakbo bilang presidente. Yun nga lang, nagtiwala siya sa kapatid niya na si PBBM pero ligwak. Naiintindihan ko bilang ate ang kanyang sitwasyon. Oo, ako nanunood lang ito nakikita ko. Ang kanyang pinagdaanan is Marcos, tatay niya diktador. Gusto niyang matanggal yon sa pangalan ng kanyang pamilya. Kaya as much as possible, gumagawa siya ng paraan para ituwid ang mga mali. Ituwid yung mga makakaliwang pag-iisip sa kanila at sa pamilya niya. Tinatry niya hanggang sa huli. Kaya lang hindi mapangyari dahil lahat ng kanyang ginagawa ay nasisira dahil nga may pangalang PBBM. Guys, isipin nyo na lang, anong meron, bakit itinaas ni BP Sara ang kanyang kamay last minute ng eleksyon? So, meaning, meron silang pinag-usapan, meron silang pinag-aayos na dalawa. Alam natin at napakatalinong tao ni BP Sara para mabudol. No, hindi yan papabudol. Guys, meaning, may nakikita sa BP Sara na kakailanganin niya talaga ng matibay na team para ma-stop ang impeachment. Wala tayong karapatan, okay, na tumanggi. Kung talagang tayo ay naniniwala sa Duterte, kay BP Sara, kay Tatay Digong, tayo mismo walang karapatan na tumutol sa gusto nila kasi tayo sumusuporta sa kanila. Tayo naniniwala tayo sa desisyon nila. So this time, iisang tabi muna natin ang personal nating issue sa mga Marcoses.
Okay? Ipinapakita dito na kailangan natin na maging solid sa kung ano man ang nakikita ng mga Duterte na tama. Huwag na tayong mag-isip o sabihin natin na hindi ito tama, mabubudol, no to Marcos, ganun. Unless na lang kung mag-i-impeach. Guys, hindi po pwedeng mag-file ng impeachment ng, puro impeachment na lang ba? Guys, ang kailangan ngayon, solusyon. Hindi ng isa pang gulo. Okay? Malabo yung sinasabi na siya mismo kailangan mag-file ng impeachment para sa kapatid niya. No. Ayaw din naman ng mga Duterte ng gulo. Isa lang yan. Hihintayin lang na bumaba itong si BBM or matapos ang term niya ng maayos. Kasi ayaw ng mga Duterte ng mga kung ano-anong kudeta, mga ganyan. Gusto niya maayos. So this time, kung gusto ninyo maging maayos, sumunod tayo sa nakakaalam. Ibig lang sabihin, meron silang pinagkasundong dalawa. Okay? Huwag na tayong magmatigas ng ulo. Minsan kasi sa isang pamilya talaga, kahit na anong gawin natin, alam na natin ang tama at mali, pero meron tayo talaga sa kapamilya na sisira at sisira sa pangalan natin. At iyon ang nangyayari ngayon sa pamilyang Marcos. Ang hirap ng katayuan ni Senator Amy Marcos kasi gusto niyang linisin ang pangalan ng pamilya niya, pero mismong kapatid niya ang sumisira sa pangalang kanyang pira-pirasong binubuo. Napakahirap nun. Alam mo yun, yung binabalik mong pilit ang kagandahan ng pangalan ng pamilya mo, pero kapatid mo pa rin pala sisira sa inyo. So guys, okay, wag niyo ako i-judge, okay? Well, teka lang. Tinignan ko muna itsura. Okay guys, nagpapagaling-galing pa ako. Ayan, pero ayan, tinatry ko yung kailangan go ulit tayo sa pag-reaction video. Para sa akin, okay, wag niyo ako i-judge. Okay, para-pareho lang tayo nanunood. Ako para sa akin, susunod ako kung ano ang sabihin ni BP Sara o ni Tatay Digong. Kung ano ang itaas ng kamay nila, susuportahan ko. Kung ano ang sa tingin nilang tama, susuporta ako. Kung magkamali man tayo sa pagsuporta, at least sumunod tayo. Sama-sama pa rin tayo. Kasi ang kailangan ng mga Duterte, unity. Okay? Guys, alam naman natin talagang mangga si Senator Amy Marcos. Kasi ganito yan, sa isang politiko na may gustong kunin na posisyon, gagawin nila ang lahat. Maupo lamang. Ang kaibahan lang nito sa mga Duterte, tayong mga taong bayan ang may gusto sa kanila at inuupo nila natin sila sa posisyon na hindi nila sukat akalain makukuha nila. Napakasimpleng mga tao ng mga Duterte, kaya mahal na mahal natin sila. So guys, pagtiwalaan natin ang ipinapakita sa atin ngayon ni BP Sara. Huwag na tayong tumutol. Kailangan niya ng alyansa para dyan sa nangyayari ngayon sa gobyerno. Pagtiwalaan natin ngayon. So, yun lamang guys. Okay? Maraming salamat sa inyong pagtutok. Araw-araw po ulit tayong gagawa ng mga video sa lahat ng nakikita natin. Papalapit ang eleksyon. Makikita nyo lahat ng reaction ko. Yun lamang guys. Maraming salamat. Assalamualaikum.